May napansin ka bang ganito sa tanim mong luya? Yung ganito, yung kanyang dulo. Ayan. Ang bidyong ito ay para sa'yo. Ayan, good morning mga kabaak, mga farmers. Nandito na naman tayo sa tanim na luya dito sa area 2. Bibisitahin muna natin ngayon si luya kung kumusta. Para sa ganun, kung may makita tayong problema, maagapan. Ayun, may nakita tayong kulay dilaw doon. Ayun. Lapitan nga natin kung anong problema. Yung mga ganyan normal lang yan, pero yung nandito hindi ito normal na ayun, tingnan nga natin kung anong dahilan. Ayun, may uod. Pag may makita kayong mga ganitong itsura sa mga tanim nyong luya, tingnan nyo mabuti, baka uod o gaya nito, uod yan ayan, ayan may ipot yung uod, tapos meron siyang butas. Ayan, papakita ko sa inyo. Bibiyakin natin yan, hanapin natin yung uod, kasi oras na pumasok yan sa loob, sisirain na yung laman. Ayan, ayun ayun yung uod. Ayan. Ayan. Kaya nanilaw yung dulo. Pag hindi mo kasi tinanggal yan, pag nagsawa dyan, lilipat-lipat yan hanggang masira lahat yan. Tapos ang masaklap, papasok yan dun sa loob, masisira yung laman. Isa ito sa mga piste sa mga tanim nating luya, mga uod. Sa oras na pumasok yung uod dun sa loob, sisirain na yung laman. Tapos pag nagsawa dyan, lilipat-lipat dito sa mga ibang puno hanggang masira. Pag nasira kasi lahat ng mga puno niya, maantala yung paglaki nung tanim nating luya. Hindi siya magkakalaman ng marami o malaki kasi siya, naantala yung kanyang paglaki. Ayan. Kaya ang gagawin natin, tatanggalin natin lahat yung mga makikita nating uod. Kahit applyan natin to ng insecticide, kahit isprayhan natin yan, hindi yan hindi uubra yun kasi nandun sa loob yung uod. Ang masakla, pag pumasok na yan sa loob, wala na talaga, wala na tayong aasahan na anihin kasi sisirain na yung laman. Yun. Tapos pag nagsawa, lilipat dito sa ibang puno. So ganun lang, parang yung mga kakilala natin. Hanap pa tayo ng iba. Ayun, mayroon pa dito. Ayan na naman. Yun. Mayroon siyang butas, ibig sabihin may uod na naman yan. Biyakin na natin to. Nakalabas na yata. Nakalabas na. Basta ganyan, basta kulay dilaw yung dulo niya, yung pinakausbong, ibig sabihin may uod yan. Ayan may butas. Tunin natin yung uod. Ayun ayun yung uod. Yun. Hindi baling masira to, basta hindi masira lahat. Tanggalin na lang natin yan para hindi lilipat-lipat. Yung ganitong damo, okay lang yung ganyan, kasi pag nagmature na yung luya, yung nagmamature na, yung meron na siyang bulaklak na ganito, okay lang maging masukal. Kasi pagdating ng tag-init, protection niya yan sa init para hindi matamaan yung laman ng ating luya. Ayun, mayroon pa dito. Gaya nito. Dito galing yung uod. Itong puno na to. Ayan. Tapos lumipat na dito sa isa. Ayan. Ayan magkatabi lang naman sila. Nung nagsawa na dito sa isa, lumipat naman na dito. Ayan, hindi pa gaanong dilaw yung kanyang dahon. Nagsisimula pa lang, ibig sabihin nandito yung uod. So kailangan natin siyang matanggal. Hanapin natin yung salarin. Kung wala sa taas, nandito sa baba. Yan.
Dito lang yan sa baba. Walang ibang pupuntahan yan. Hanapan natin. Mahiling magtago sa underground. Ayun, nakita na natin yung hinahanap natin. Ayan, oh, nagtatago. Hanap pa tayo ng iba. Lahat yan tatanggalan natin ng uod. Gaya nito, oh. Dito nang galing yung uod, tapos lumipat dito sa isa. Ayan, nahawaan niya. Pag magsasawa dito, lilipat na naman sa ibang puno. Ayan, oh. Dito nang galing sa maliit, tapos lumipat dito. Para sa mga baguhan na nagtatanim ng luya, kung ma-experience yung ganito, at least meron na kayong idea. Yun, para hindi masira yung tanim nating luya. Para sa inyo to. Yun, maraming salamat.